Good morning! Welcome back ulit sa aking channel. At pag-usapan naman natin ngayon kung bawal ba talaga ang kape sa hyperthyroidism or sa hypothyroidism. Tara, kwentuhan tayo. Paglilinaw, no, hindi po ako isang eksperto o isang doktor. Kagaya nyo rin po akong isang pasyente na may problema sa thyroid. Nung lumabas ako sa ospital, galing ako sa pagkaka-confine, no? Yes, ibinawal po talaga yung kape sa akin. As in, wala daw muna, sabi sa akin ng endocrinologist, no? Well, ano ba kasing meron sa kape? Bukod sa may antioxidant naman talaga ang kape, ito stimulant, no? Kaya nga tayo minsan nakakaramdam tayo ng nabuboost yung energy natin or nagkakaroon tayo ng parang ekstrang lakas because of caffeine. Pero kasi, ang drawback naman noon, yung palpitation. Nagpapalpitate ka talaga ng matindi doon, no? So, ang hyperthyroidism po, may pagkabog sa dibdib. So, nakakadagdag po siya ng pagkabog ng dibdib. Hindi siya kagaya ng tubig, ng juice na okay lang, kalmado. Ang kape kasi meron. So sabi sa akin ni doktor, wala munang kape, mapa black coffee, mapa 3 in 1 o kung anumang klaseng commercial na kape. So as in zero muna. Ngayon, kung tatanungin niyo ko, no, kung nagkakape pa ako ngayong hypothyroid ako, yes, nagkakape ako pero lagi akong nakadecaf na. Never na akong umiinom. Well, last year, aminin ko sa inyo, no, umiinom pa rin naman ako ng kape na hindi decaffeinated. Pero ngayon, decaf na yung tinitake ko papalabas or sa bahay. Pero kasi yung pag-inom ko ng kape ngayon, tinitake ko na lang siya before lunch or after lunch. Hindi ako umiinom talaga ng kape na ng morning. Binago ko na rin eh. Kasi nga, nasanay na rin naman ako na ganun na yung routine ko. And at the same time, ang kape po kasi, pag lalo na kung iinumin mo siya ng empty stomach, no, nakaka-increase ng cortisol level ng katawan natin o yung tinatawag na stress hormone, no? So, hindi rin talaga siya magandang inumin ng empty stomach, lalo na kung ang iinumin mo yung kaping barako, yan, matitindi yan, no? So, talagang kakabugin yung dibdib mo, lalo na kung hindi ka sanay. Sa kagaya nating may thyroid problem, iwasan na lang muna yung pag-inom ng kape, lalo na kung walang laman ang tiyan. Inumin mo na lang siya kahit mga alas 10 ng umaga o kaya naman inumin mo yung mga tipong after lunch, mga alauna, alas 2. Ako ganun na ako magkape ngayon, no? Nakadecaf pa ako. Pero syempre, kahit pag sinabi mo namang decaffeinated, hindi naman ibig sabihin nun as in zero caffeine. Meron pa rin yun. No? Pero yun nga lang, mas less na siya. Okay? So ganun na lang ako mag-take. Minsan after lunch, iniinom ko na siya or mga 12:30, alauna bago bumalik sa class, no? Ganun na ako magkape ngayon, unlike before na talagang pag-take ko ng levothyroxine, let's say tinake ko si levothyroxine ng 6:30, magko-coffee na ako niyan by 7:30 or let's say 7 AM, no? Hindi ko na ginagawa yung ganun. As in, iniiwasan ko na yung ganung habit. Nga pala, no, hindi lang naman sa kape merong caffeine. Pinaiiwasan din sa akin before yung pagtitake ng mga soft drinks. Alam niyo naman kung ano yun, no? Kasi mataas din po sila sa caffeine. At saka yung mga energy drink, kagaya ng Sting, ng Obra, napakatataas po ng caffeine yan. Talagang kakabugin ang dibdib mo niyan. Let's say, nakaisa ka, actually kahit isa nga lang Sting or Cobra, talaga kakabuging ka. Tapos, pagdating naman sa soft drinks, yung pag-inom niyan, yes, iniiwasan ko rin yan. Uminuman ako ng soft drinks ngayon. Ang binibili ko talaga yung Pepsi Max kasi zero caffeine, zero sugar. Pagdating naman sa Coke, ang binibili ko no caffeine, no sugar din. Pero hindi po siya everyday. Minsan sa isang linggo, minsan zero. So, ganun lang po. Kasi, alam naman natin, no, pag nasobrahan ka naman din talaga ng mga ganyan, wala rin naman talagang dulot na maganda sa katawan. Pero syempre, minsan hindi maiwasan, gusto mong tikman, well, okay lang naman.
Pero kung nasa handaan ka, kagaya ko, pupunta ako ng handaan mamaya, kahit sabihin mong alokin ako ng Sprite, ng Royal, hindi ko talaga siya iti-take, no? So, mag-stick na lang ako sa tubig. So, ganun lang talaga yung discipline na i-impose mo sa sarili mo, no? Kasi ikaw rin ang magsasuffer niyan pagka nag-palpitate ka. Minsan, tumataas na yung blood pressure mo or nagkaka-anxiety ka na. So, better control yourself or yung discipline i-impose mo na talaga ngayon pa lang. So, yun lang ang ma-advise ko, no? Bawasan yung pagtitake niyan or hanggat maaari mag-shift ka na from from matapang to mild na kape, ganun na lang. Hindi ko naman sinasabing tanggalin mo na yan sa buhay mo. May mga pagkakataon din naman talagang nakakamiss, no? Pero syempre, i-lessen mo na lang din. So, ganun lang naman kasimple. Lahat naman ng sobra masama, no? Dapat in moderation lang talaga. Okay, so paano? Maraming salamat. God bless everyone. Bye.